Levi point of view. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa pagitan naming lahat. Hindi ko alam kung paano iproseso ng utak ko ang nangyari. Sa isang iglap, nakahiga na ang dugoang Riley sa sahig at walang buhay. Let's go. Napatingin ako sa nagsalita, si Nightmare. Naglakad ito palapit sa akin at binuhat ako sa kanyang bisig. Mauuna na kami. Paalam nito kay Travis na ngayon ay wala pa ring kibo at nakatitig sa katawan ni Riley. Pakiramdam ko dinudurog ang puso ko sa nakikita ko. Nagsimula nang maglakad paalis si Nightmare. Habang palayo kami ay tanaw ko si Travis na unti-unting naglalakad palapit sa katawan ni Riley. Lumuhod ito sa tabi nito at hinawakan ang kamay niya. I instantly shifted my gazes. Ipinikit ko ang mata ko. I just can't take the pain. That's the best thing he could do for her. Idinilat ko ang mata ko at tumingin kay Nightmare. Seriously? Killing her was a best thing? How the hell? If I didn't kill her, I'm sure as hell she would be tortured to death. Pakiramdam ko, manhid na ako sa mga salitang death, torture. Tuloy-tuloy lamang ang pagtulo ng luha ko at pakiramdam ko, hinang-hina ako sa dami ng nangyari. Ngunit mabilis akong napapitlag nang maalala ko ang kalagayan namin. Where's Draven? I asked, panicking. No fucking way, Levi! Sigaw ni Nightmare nang magpumilit na kumawala si Levi mula sa kanya. I'm not going to leave Draven, Night! Sigaw naman pabalik ni Levi. Napahilamos at napasabunot si Nightmare dahil sa sobrang inis. We don't even know where the hell he is! He shouted back. Hahanapin ko siya, Nightmare, kahit saang impyerno pa yan. Sa kabilang banda, just go! Just fucking go! Draven shouted. Karina was stunned for a moment. Halata ang pagod at takot sa mata nito, ngunit napatigil ito sa sinabi ni Draven. Why? Why would I? She answered while stuttering. Draven gritted his teeth in anger at malakas na hinatak si Karina patungo sa sulok. Mahigpit nitong hinawakan ang braso ni Karina at tumitig sa mga mata nito. Just fucking go and tell to my wife and son that I fucking love them. Wala nang oras, Karina. Sa oras na maabutan nila tayo, mamamatay tayong dalawa. Might as well run and deliver my fucking message to my family. Mabilis na umiling si Karina. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. No, hindi. Just get the fuck out of here or I'm going to fucking kill you right here, right now. Sigaw ni Draven sa kanya. Go! Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Karina. Tila hindi nito alam ang kanyang gagawin. She was trained for self-defense. But looking at those assassins, she wouldn't even last a second. She slowly stepped her foot away from Draven. Ayaw man ng kanyang puso, ay alam niyang ito ang tamang gawin. To run and call for backups. Draven, you need to get out of here within 20 minutes. Paalala ni Karina. Isang tango lamang ang sinukli ni Draven sa kanya. Buong akala nila ay kapag na-defuse nila ang bomba, ay ayos ng lahat. Ngunit mali sila dahil isa lamang iyong patibong para sa kanila. Bukod sa mga nag-aabang na assassins, ay may mga bomba pa na nakatanim sa basement kung nasaan sila ngayon. At sa loob ng 20 minuto ay sasabog iyon. She started to run away as fast as she could, without looking back and without even stopping. Ngunit, running away, huh? Napatigil siya sa kanyang pagtakbo. Walang direksyon ang daang tinatahak niya at tila wala na siyang pake kung saan siya mapapadpad. Ang mahalaga ay makaalis siya sa lugar na iyon. Napatigil siya at humarap sa taong nagsalita. Hindi niya malaman kung maiiyak ba siya sa takot dahil sa mga baril na nakatutok sa kanya o sa tuwa dahil may pag-asa pa para sa lalaking iniwan niya sa basement. I heard your name is Karina, right? Malamig na saad ni Natalia. Nakatutok pa rin ang baril nila ni Spade sa kanyang direksyon. Tulungan niyo siya. Napakunot ang noo ng dalawa at nagkatinginan. What? Malamig na tanong ni Spade. Si Draven, nasa basement. He needs help. Saad niya. Mabilis na naalerto ang dalawa at lumapit kay Karina. Kapag nalaman namin na isa ito sa mga patibong niyo, ay hindi ka nasisilayan ng kinabukasan. Malamig na saad ni Natalia. Walang salita ang nais kumawala sa bibig ni Karina kaya't napatango na lamang ito. 20 minutes. You need to get out in 20 minutes. Saad ni Karina. Napakunot ang noo ng dalawa.
What do you mean? Tanong ni Spade. The basement will explode in 20 minutes. Mukhang natigilan ang dalawa sa narinig. Get out of here. Malamig na saad ni Spade. Yeah, get out of here. Hindi na natuloy ang sinasabi ni Natalia nang magsalitang muli si Spade. I'm talking about you, babe. Get the fuck out of here. Malamig na saad pa rin ito. What? Hell no! Get the fuck out. Literal na paatras ang dalawang babae sa gulat dahil sa biglang pagsigaw ni Spade. Natalia looked at Spade with disbelief and fear. I'll be fine, promise. Spade assured her calmly while caressing her face. Mabagal na pagtango lamang ang naisagot ni Natalia na pinipigilan ng sarili na maluha. She fixed her composure and stood straight. Hihintayin kita sa labas, saad ni Natalia. Spade nodded and after a moment, they started running in separate ways. Samantala, fuck, inis na saad ni Dravon dahil sa patuloy na pagsunod ng mga assassin sa kanya. Malakas na napahampas siya sa metal gate dahil hindi ito mapuksan. Inis siyang napasabunot sa kanyang buhok habang hinahabol ang kanyang hininga. Damn it! Bulong nito muli. Unti-unti siyang humarap sa mga assassin na ngayon ay nakatayo sa kanyang likuran. Nakaamba ang mga ito at halatang handang pumatay anumang oras. Sa isang iglap ay bigla na lamang sumugod ang mga assassin. Lahat sila ay may hawak na patalim. Sa tansya ni Dravon ay nasa 30 ang bilang ng mga ito laban sa kanya na mag-isa lamang. Hinihingal man ay nagawa pa rin niyang makipagpalitan ng atake sa kanyang kalaban. Walang katapusang suntok at iwas ang kanyang ginagawa sa animoy hindi maubos-ubos na kalaban. Isa-isa niyang pinatumba ang kanyang kalaban na tila kabisado niya ang bawat galaw ng mga ito. Sumugod sa kanya ang isang lalaking may hawak na patalim. Ngunit mabilis niya itong naiwasan at pinilipit patalikod ang kamay nito. Nang makuha ang patalim mula sa kalaban, ay mabilis niya itong isinaksak sa leeg nito at sinipa palayo sa kanya. Napatingin siya sa kanyang relo. 10 minuto na ang lumipas. 10 minuto na lamang ang natitira kaya't hindi na niya sinayang ang oras at mabilis na sinugod ang 5 natitirang taong nakatayo. Mabilis niyang sinugod ang 5 na halos hindi inaasahan ang mabilis na pagsugod ni Dravon. Mabilis niyang napatumba ang 5 lalaki. Napahawak siya sa kanyang tuhod habang hinahabol nito ang kanyang hininga. Pinunasan ang gilid ng kanyang labi at muling tumayo ng matuwid. Dravon! Everything felt like a slow motion. The moment I laid my eyes on her, I felt my heart skip just like the old times. Every pain I had vanished just by looking into her. Babe, bulong ko na lang na tanging ako lang ang nakarinig. My strength and courage suddenly ran out. I couldn't even pull myself together to shout at her and tell her to fucking run away. The only thing left in me is fear. Never did I ever felt fear while fighting against hundreds of assassins without a single backup. Never did I ever felt scared of not being able to beat 20 minutes before the bomb explodes. But seeing her running towards me, crying, bleeding, and scared makes my heart go wild because of too much fear. I couldn't even move as I watched her run towards me and fucking catch a bullet for me. I felt my whole world literally froze for a moment. The sound of the gunshot numbed my fully functional body. Before I could even utter a word, I felt her warm body around me. Napahawak ako sa kanyang bewang. My brain couldn't even grasp the situation. My eyes landed on the man who fired the gun. I was about to fucking kill him, but another sound of a gunshot ended his life. Levi! I held her tight. My voice was stuttering and my whole body was shaking. Drev, we need to get the fuck out of here! Spade shouted. Yeah, he just killed the man who fired the gun. Babe, hang on. My tears started to fall from my eyes. I just can't stand the view of her lying helplessly and unconscious. I was about to lift her up when suddenly another group of assassins has arrived. We need to fucking get out of here, Dravon! Inis na sigaw ni Spade. I know he could finish and kill everyone here in less than 10 minutes but there's only 5 minutes left before the bomb explodes. Mabilis kong hinawakan ang kamay niya at hinatak siya palapit sa akin.
Lumuhod siya sa tabi ko at hinawakan si Levi. I know what you're thinking, but damn, Trevon, lalabas tayong tatlo rito. Gigil na saan nito. I know you could think better than me, and you know we couldn't make it in 5 minutes. So get the fuck out of here and take her with you. Fuck! Tila nagtatalo ang isip niya sa kanyang gagawin. Pero sa huli, ay hinawakan niya si Levi at binuhat ito. Sabay kaming tumayo. Tumitig siya ng malalim sa mga mata ko. I know you can make it out alive. Please, do so. Saan niya? I will. Samantala, Levi, point of view. Babe, wake up. I opened my eyes as soon as I hear those soft and gentle voice. Tanging puting paligid lamang ang nakikita ko. Naramdaman ko ang bahagyang pagkirot ng dibdib ko. Where am I? I started roaming my eyes around the room. I started to feel nervous as images from my last memories started flashing right before my eyes. It was him, the love of my life, looking at me. It wasn't as cold as the first time I saw him, but his eyes were full of warmth, love, and worry. Babe, are you alright? Nag-aalalang tanong niya. Drev, are you okay? Anong nangyari? Nasaan ako? I asked him continuously without minding his questions. He pressed my hand gently and smiled at me. Those smile that would never fail to make my heart flutter. Si Hunter, nasaan? Kinakabahang tanong ko. Hindi siya nagsasalita. Nakangiti lang ito na tila tinititigan ang bawat detalye sa mukha ko. Trevon, I'm asking you. Hindi ko na mapigilang sumigaw. Punong-puno ng kaba ang dibdib ko at hindi ko alam ang nangyayari sa paligid ko. Babe, you need to wake up. Ang tanging sagot nito sa akin. Napatigil ako saglit, napatulala at tila hindi kayang iproseso ng utak ko ang sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? Muli kong iginala ang aking mata. Walang mga aparato na nakakonekta sa katawan ko tulad ng nakikita ko sa hospital. Tanging isang kama na kinahihigaan ko at napakaputing kwarto. Gising ako. Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ko. Mas lalo lamang akong naguluhan nang biglang maglaho ang mga puting pader na nakapaligid sa amin. Napalitan iyon ng isang lugar na punong-puno ng mga bulaklak, paro-paro at mga mapuputing ulap. Parang langit. Babe, mabilis akong napahawak sa kanyang kamay. Takot, tanging takot ang nararamdaman ko. Wake up, babe, he said softly. Mabilis kong iniling ang aking ulo. Hindi ako aalis dito nang hindi siya kasama. No, dito lang ako. Dito lang ako sa iyo, Trevon. I said hysterically. They need you. Saad niyang muli. I need you. Ikaw kailangan ko, Trevon. Ikaw. Suddenly, everything went dark. Hindi ko na makita si Trevon. Trevon, I whispered. Pero wala. Hindi ko na maramdaman ang presensya niya. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Hindi ko na maramdaman ang kamay niya sa kamay ko. Nagsimula nang bumilis ang pintig ng puso ko. Wala akong makita. At hindi ko na siya makita. Trevon! Napabalikwas ako sa pagkakahiga ngunit agad rin akong napahiga nang makaramdam ng kirot sa dibdib ko. Factors awake! Tumawag kayo ng doktor! Umayos ako ng pagkakahiga at sinimulang igala ang paningin ko. Nasa ospital ako. Rinig ko ang ingay ng makina na nakakabit sa akin. Mabilis na lumapit ang mga doktor at sinimulang i-check ang vital signs ko. Muli kong inilibot ang paningin ko. Maraming tao pero hindi ko makita ang hinahanap ko. Levi, are you okay? Tanong ni Travis. Nasaan si Trevon? Sambit ko. Tila lahat ng tao ay natigil sa kanilang ginagawa. Maging ang mga nurse, mga doktor at lahat ng tao na nasa silid ay tila natigil sa kanilang ginagawa. Kami nang bahala sa kanya. We'll call you if there's a problem. Saad ni Nightmare, kaya't agad naman na umalis ang mga doktor at nurse. Napuno ng katahimikan ng silid. Tanging si Nightmare at Travis ang nandito. Ngunit tila hindi nila kayang salubungin ang mga mata kong nagtatanong at nangungusap ng maayos na sagot. I think you should rest first. Nasaan si Trevon? Si Hunter? Nasaan sila, Nightmare?
Yan lang ang gusto kong sagot na marinig. Please. Pagputol ko sa nais niyang sabihin. We should tell her, sabi ni Travis. Hanggang ngayon ay halata pa rin sa kanyang mata ang lungkot at sakit sa nangyari. Nasasaktan ako para sa kanya pero hindi yon ang prioridad ko ngayon. Huminga ng malalim si Nightmare at tumango. Sa labas muna ako, paalam ni Travis. Umupo sa gilid ko si Nightmare at hinawakan niya ang kamay ko. They're gone. Natulala ako sa sinabi niya. Merong parte sa akin na inaasahan ng kanyang sasabihin ngunit mas malaking parte sa akin ang umaasang hindi yun ang maririnig ko. Nag-uunahang tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi totoo yun. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Night. Nangungusap na saad ko sa kanya. I know it's hard, but they're gone. You've been in coma for a month now, Levi. And since that day, we haven't seen Drevon. He didn't make it. Pakiramdam ko ay gumuho ng tuluyan ang mundo ko. Nanlalamig ang buong katawan ko at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Isang buwan na akong natutulog. At simula noon ay hindi nagpapakita si Drevon. Hindi siya nakalabas. Bakit? Paano? Pinilit kong umupo kahit kumikirot ang dibdib ko. Inalalayan ako ni Nightmare at inayos ang kama ko. Hindi totoo yan. Lalabas na ako. Hahanapin ko sila. Sinubukan kong alisin ang mga nakakabit na swero sa kamay ko ngunit pinigilan ako ni Nightmare. Wala ka pang lakas para tumayo. You need to undergo physical therapy to regain your muscle strength. Saad nito. Shut up, Nightmare! Stop fooling me! Hindi ako naniniwala sa mga sinabi mo. Aalis ako rito. Malakas ko siyang tinulak, dahilan para mapaatras ito. Malakas ang pinapakawalan kong mga hikbi. Hindi totoo to. Hindi pa sila patay. Hindi pwede. Paano na ako? Paano ako mabubuhay? Nang tuluyang maalis ang mga swero, ay bumaba ako sa kama. Hindi totoo to. Kahapon lang nangyaring lahat. Pagtayo ko, ay wala pang isang segundo nang matumba ako sa sahig. Mabuti na lamang ay nasalo ako ni Nightmare. Please, calm down. Habang nakaupo sa sahig ay niyakap ako ni Nightmare. Fuck heaven. Sa kabilang banda, Levi, kailangan mong kumain. Ilang linggo ka nang hindi kumakain. Saad ni Jill. Ngayon ay nasa apartment muli ako nanunuluyan. Nabalitaan ni Jill ang nangyari kaya't nandito siya ngayon upang alagaan ako. Alagaan? Hindi ko kailangan na mag-aalaga sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Iwan mo na lang dyan. Walang gana akong sabi at muling nagtalukbong ng kumot. Naramdaman ko ang paghatak niya sa kumot na nakatalukbong sa akin kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Kalmadong tanong nito. Tumawa ko ng sarkastiko at umupo. Nagsimula na namang magtubig ang aking mga mata. Oo, gusto ko na. Gustong-gusto ko na, Jill. Hanggang ngayon, hindi ko tanggap na wala na sila. Hindi ko tanggap kung bakit ba nabubuhay pa ako. Naintindihan mo ba ako? Gusto ko nang mamatay, Jill. Sigaw ko sa kanya. Tila sanay na ito sa lagi kong pagsigaw sa kanya. Tila sanay na ito sa mga litanya kong paulit-ulit na lamang. Pero ako, hindi pa rin ako sanay sa sakit. Hindi na ata ako masasanay. 3 linggo simula nang nangyari yon. 3 linggo na simula nang nangyari yon. 1 linggo ako sumailalim sa physical therapy. At matapos nun ay nagpilit na akong makalabas ng ospital. Nag-offer ang ama ni Drevon na doon ako magstay pero hindi ko kaya. At hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala. Kumain ka na kapag nagugutom ka. Kumain ka na kapag nagugutom ka. Saad niya. Marahas kong pinunasan ang luha ko at bumalik sa pagkakahiga. Kinuha ko ang kumot at muling nagtalukbong. Hindi ko mapigilan ang paghikbi. I just lost everything. Si Drevon, si Hunter, ang mga magulang ko. Wala na. Wala na silang lahat. Walang gabi ang hindi ko naiisip na magpakamatay. Walang gabi na hindi ako maiiyak. At walang gabing nakatulog ako ng maayos sa sobrang sakit. Sobrang sakit ng puso ko at hindi ko na alam paano pa ako mabubuhay bukas. Kung nandito sila, ay hindi nila magugustuhan ang ginagawa mo sa sarili mo.
Naramdaman ko ang paglubog ng kama sa tabi ko. Sa unang pagkakataon ay may sinabi siya tungkol sa pinagdadaanan ko. Alam kong marami siyang gustong sabihin pero pinipili niyang manahimik para sa akin. Alam kong masakit yung pinagdadaanan mo pero hindi tamang pinapatay mong sarili mo. Paano kung bumalik sila at ganyang kalagayan mo? Sa tingin mo ba matutuwa sila? Napatigil ako sa paghikbi. Paano kung bumalik sila? Paulit-ulit na rumehestro sa utak ko ang sinabi ni Jill. Inalis ko ang kumot at umupo. Tumingin ako sa kanya. May nakakita na ba ng bangkay nila? May makakapagpatunay ba na patay na sila? Hindi kita nais paasahin, pero sana maging motibasyon mo yung posibilidad na bumalik sila para alagaan ang sarili mo. Para akong nahipnotismo sa sinabi niya. Dahan-dahan kong tinago ang ulo ko at niyakap siya.